A pleasant morning and have a good day sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon sa umagang ito dahil purihin ang pangalan niya na ginabayan niya tayo sa buong gabi at sa pagkakataon na ito tayo pa mag-aaral ng kanyang mga salita. It's April 11, entitled The Faith That Avails. So itong pananampalatayang makakapanagumpay. Atin po itong pag-aralan at samahan niyo po ako. Luke 8 verse 46, and Jesus said, "Somebody had touched me, for I perceive that virtue is gone out of me." Ito yung situation ng babae na dahil sa kanyang pananampalataya at nahahawak sa sidsid ng Panginoon, ay talagang gumaling siya sa kanyang karamdaman na ilang taon na siyang dinudugo at siya ay gumaling. There are two kinds of connection between the branches and the vine. The one is deceptive superficial. So mayroon palang dalawang uri ng koneksyon sa pagitan ng mga sanga at ng mga baging, yung vine. Ang isa ay mapanlinlang at ang isa ay mababaw. So sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano, ano yung pakikipagkoneksyon natin sa Panginoon? Nalilinlang ba tayo? Or mababaw ba ang ating pananampalataya sa Kanya? So kinakailangan yung pundasyon natin mas mapanatiling nakatayo sa paanan ng Panginoon, kakapit sa kanyang mga pangako. The crowd pressing upon Christ had no living union with Him by genuine faith. Ano daw? Ang pulutong o ang korona na nagpipilit kay Kristo ay walang buhay na pagkakaisa sa Kanya sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya. Kaya sinasabi dyan na kapag wala tayong living connection sa Panginoon, wala ding magagawa ang ating pananampalataya. Dahil nga, sa ating mga sarili, hindi po tayo makakapagpatibay sa ating pananampalataya. Tanging si Kristo lamang kapag tayo ay lalapit sa Kanya. So, but a poor woman who had been many years a great sufferer and had spent all her living upon physicians but was made no better, but rather worse, thought if she could get within reach of Him, if she could only touch the hem of His garment, she would be made whole. So sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ng babae na maraming taon na siyang labis na nagdurusa at ginugol ang lahat ng kanyang kabuhayan sa mga manggagamot, ngunit hindi na siya gumaling. Ngunit mas masahol pa ay nag-isip kung siya ay makakalapit sa Panginoon, kay Kristo. Kung mahawakan lamang niya ang laylayan ng kanyang damit, siya ay gagaling. Napakaganda ng pananampalatayang ganito, mga kapatid. Kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa sa panahon na tayo may sakit, tayo ay nanghihina. Dahil kapag lumapit tayo sa Panginoon, hindi niya po tayo bibiguin. Hindi niya tayo itatakwil. Christ understood all that was in her heart, and He placed Himself where she could have the opportunity she desired. So si Kristo po ay talagang naunawaan niya ang lahat ng nasa puso ng babaeng ito. At inilagay niya ang kanyang sarili kung saan maaaring magkaroon siya ng pagkakataong ninanais ng babae. Kaya alam ng Panginoon ang situation ng babae. Sinasabi pa dyan, He would use that act to distinguish the touch of genuine faith from the casual contact of those who were crowding about Him. So sa panahong yun ay napakadaming tao sa paligid ni Kristo at talagang gagamitin niya ang pagkilos na iyon upang makilala ang ugnayan ng tunay na pananampalataya. So nalalaman ni Kristo, nalalaman ng ating Panginoon, mga kapatid, na kung tunay ba ang ating mga pananampalataya. Alam niya kung paano tayo kumikilos, alam niya ano yung ating mga hangarin sa buhay, paano tayo maging kagaya sa Kanya. At sinasabi dyan na kinakailangan din yung pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. Na sa ating pananampalataya, kapag kumilos tayo na may pag-ibig, na gumagawa sa kalooban ng Panginoon, mas doon tayo pinapatibay ng Panginoon. Mas doon niya tayo tutulungan kapag tayo mismo sa ating mga sarili ay nakipag-ugnayan ng seryoso at tapat. When the woman reached forth her hand and touched the hem of His garment, she thought this stealthy touch would not be known by anyone. But Christ recognized that touch and responded to her faith by His healing power.
So yung babae na nung inunat niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ang laylayan ni Kristo, naisip niya ang palihim na paghipo na ito ay hindi nalalaman o hindi malalaman ng sinumang tao. Ngunit kinilala ni Kristo ang paghipo na iyon at tumugon sa kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang magpagaling. Napakaganda po. In a simple act of faith, isipin natin na pinagpala talaga ang babae at pinagaling siya. She realized in a moment that she was made whole, and the Lord Jesus would not let such faith pass unnoticed. So, napagtanto ng babae na sa isang sandali na siya ay gumaling, ay hindi hahayaang mawala siya sa Panginoong Hesus. Ang gayong pananampalataya. Kaya sa ating buhay ngayon, isipin natin yung halimbawa ng babaeng ito, gaano siya nanampalataya kay Kristo sa panahon na iyon. Tayo sa ating mga sitwasyon sa buhay, even na hindi natin makita si Kristo personal, but if we have a faith with like Abraham, like Christ, mga kapatid na pananampalataya, like sa babaeng ito, manghahawak sa mga pangakong imposible para sa atin. Pero tandaan natin si Kristo, ang Panginoon ay walang imposible sa Kanya kapag tayo lalapit na may buong puso na may katapatan sa Panginoon. He turned him about quickly and said, "Who touched me?" All the disciples were pressing close around him, and Peter said, "The multitude thronged thee and pressed thee, and sayest thou, Who touched me?" And Jesus said, "Somebody hath touched me, for I perceive that virtue is gone out of me." So, mabilis niyang pinalingon siya at sinabi niya na sino ang humipo sa kanya. Si Kristo ay talagang naramdaman niya na may humipo sa kanya sapagkat nahahalata niyang may kagalingan na lumabas sa kanya. So, ang mga disipulo sa panahon na yun, hindi nila naalalaman kung sinong humipo kay Kristo. But sa panahon na ito, alam ng Panginoon ang sitwasyon ng babae. Alam niya ang hinahangad ng babae na gumaling siya. When the woman saw that she was not hid, she came tremblingly and cast herself at his feet, telling the whole story. For 12 years she had been afflicted, but as soon as her finger touched the hem of his garment, she was made whole. So, nang makita ng babae na hindi siya nakatago, o hindi siya nakita niya na si Kristo ay nagtanong kung sino bang humipo sa kanyang laylayan. Nanginginig ang babaeng lumapit at lumuhod sa kanyang paanan. Ikinuwento ang buong kasaysayan ng kanyang buhay nung siya ay may sakit. Sa loob ng 12 years, siya ay nahirapan sa kanyang karamdaman. Ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang daliri sa laylayan ng kanyang damit o sa damit ni Kristo, ay talagang gumaling siya. Jesus said to her, "Daughter, be a good comfort. Thy faith hath made thee whole. Go in peace." The mere touch of faith brought its reward. Napakaganda po ang sinabi ni Kristo sa babae na, "Anak, ginhawahan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa." Napakaganda mga kapatid. Sa ganitong situation o sa ganitong story ng ating mga Bible character, napakaganda. Nagbibigay sa atin ng encourage na mas panatilihin pa nating matatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Mas hahawak pa tayo sa kanyang pangako na hindi niya tayo bibiguin. Na sino man ang lalapit sa kanya, kung ano man tayo, ano man yung situation natin sa buhay dito sa mundo, walang hadlang para tayo lumapit sa Panginoon. Free niyang pinagkaloob ang sa bawat isa sa atin kapag gingrab ng talaga natin yung pananampalatayang hahawak sa Kanya. The faith which avails to bring us in vital contact with Christ expresses on our part supreme preference, perfect reliance, entire consecration. It works in the life of the follower of Christ through obedience to God's commandments. For love to God and love to man will be the result of vital connection with Christ. So itong pananampalataya na malaki nakatulong
sa babae upang maihatid tayo sa mahalagang pakikipag-ugnayan kay Kristo, nakatulong sa sitwasyon ng babae, nakatulong din sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano, ay nagpapahayag lamang sa ating bahagi ng pinakamataas na kagustuhan, ganap na pagtitiwala, buong pagtatalaga o pag-surrender sa Kanya, sa Panginoon. So kapag ito'y ating sinusubukan na magawa, kapag lumapit tayo sa Panginoon at may pananampalataya tayong ganito, ito ay gagana sa buhay ng mga tagasunod ni Kristo, ng tunay na pagsunod sa mga utos ng Diyos para sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao, ang magiging resulta ng mahalagang kaugnayan kay Kristo. So nawa ay atin po itong bigyang aral sa ating buhay, na kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, paulit-ulit tayong nadadapa sa ating buhay bilang Kristiyano, may gusto tayong gawin pero hindi natin magawa sa ating sarili, at may pinagsisisihan na tayo, ngunit patuloy pa rin nagagawa natin, humingi pa rin po tayo ng gabay sa Panginoon upang mas lalo niya tayong tulungan. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, binibigyan niya tayo ng diin patungkol sa pananampalataya ng babaeng nagkasakit ng 12 years. Dahil sa pananampalataya niya kay Kristo ay siya'y pinagaling. Gayon din naman tayo. Kung ano man ang nararamdaman natin, ano man ang ating mga karamdaman personally, spiritually, emotionally, walang ibang makakatulong sa atin kundi si Kristo lamang. Huwag na po nating isipin ano yung mga sinasabi ng mga tao, ano yung nakikita nila sa panlabas nating anyo. Mas kilalanin natin ang ating mga sarili. Sino ang Diyos nating pinaglilingkuran? Sino ako sa harapan ng Panginoon? Dahil walang maililihim sa kanyang harapan. Lahat ay makikita. Kaya wag po tayong maging sinungaling sa harapan ng Panginoon. Tingnan nating maigi ang ating buhay ngayon, kung meron ba tayong ugnayan sa Kanya. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon, and God bless po sa ating lahat.